Dapat, yung nasa Malacanang, ang astuhin ninyo, ang ipinaglalaban namin dito, kasama kayo! Kasama kayo dito dahil kayo sinisingil ng mga buwis. Nasaan ang buwis ninyo? Kinukurap! Pumapahal kayo ng ganon! Arestuhin nyo kami! Lahat kami arestuhin nyo dito! Wala kaming armas dito! Kundi ilaban namin ang aming karapatan bilang nagpapayad ng tax! Huwag nyo kaming tawanan! Huwag ka't tumawa dyan! Dahil hindi kami nakikipagtawanan dito! Dahil totoo ang sinasabi namin dito! At ito pa, alam naman namin na pinipicturean nyo kami, kakasuhan nyo kami, hindi kasuhan nyo na! At bago mangyari ang pag-aresto, sasayawan muna natin Zumba Girls ng Crime Against Corruption sa Quezon City. Lumapit po kayo dito. Move forward please. O, isayaw. At ano ang panawagan? Dinidisperse na naman kami dito mga kababayan. Marcos resign! Arisuin! Sa Sentang 13! Marcos resign! Magnanakaw! Pinuno ng sindikato dito sa bansang Pilipinas! Marcos resign! Arisuin! Ang Cebu! Ang Bukid! Nasa Malacanang na mismo! Bago magsalita ang iba pa, Zumba Girls, move forward muna! Sige, Mai! Arestuin daw kami dito. Dinidisperse po kami. Pero kanina pa nakipag-usap na si Muna natin Eric. sa sayaw! And ikaw ang susunod tayo. General Daos! Hindi maayos yan. Prepare ka lang kayo. Dito balik ka. Zumba Girls, Oo, tama lang. move forward! Oh. Ito na! Okay lang! Mga pulis! Ano lang? Arrestuin nyo mga Zumba Girls namin! At kasama kami magpapakulong! Ayan, magpapakulo. Sabi mo basta may aircon ha! Eric! Okay lang ka-restrain, basta huwag nila kalimutan ng pakwan. Sabi mo naka-aircon ha! Basta naka-aircon daw, paresto kaming lahat! Tsaka may pakwan. Pakwan. Eric, may pakwan. At may patwan! Ayun! Zumba Nice. Girls! Sayaw ng paglaban! Sayaw ng pagtutol! Pambansang loyal! Nandito na! Oh. Everybody! Sayaw ng pagtutol! Kimbot ng paglaban! Go! Sayaw ng pagtutol! Kimbot ng paglaban! Pwedeng sumayaw ang lahat bago tayo aristuin ng mga pulis. Go! Didisperse daw kami. Sabi dito eh. Tapos arestuin daw. Pag ayaw magpa-disperse, aarestuin daw. Tama ba naman yun? Eh paano naman yung rally doon sa It's a People Power Monument? Ba't di nila inaaresto yun? Samantalang mas nakapagbigay nga ng trapiko yun eh. Nakakasira nga ng daloy ng trapiko yung ano eh. Yung doon sa It's a People Power Sayaw Monument. ng Kami dito, wala namang traffic. Kimbot ng paglaban! Yan! Hala! Marcos resign! Yan na, copyright tayo dito. Marcos resign! Isayaw! Ikimbot! Marcos resign! Isayaw! Ikimbot! Samantalang yun doon sa EDSA Shrine, mga kababayan, it's a People Power Monument pala, sorry, hindi po nila pinaalis, hindi po nila dinidisperse, nakapagbigay pa nga ng traffic yun. Ito dito, wala namang traffic na nagaganap eh. Ayan o, maayos po yung daloy ng traffic ko rito, ayan o. Maayos po ang daloy ng traffic ko rito, mga kababayan, ayan o. Wala hong traffic. Ayan, wala naman po traffic. Meron po mga kapulisan, ayan o. Nasa harapan po natin, nakabantay para walang lumagpas. Para walang lumagpas na mga nagrarally. So, maayos po ang daloy na traffic ko rito, mga kababayan ha. Ayan. Sa mga nagnanais na dumaan sa lugar na to, walang kaba. Dahil hindi po pa kayo mapapasabak sa traffic. Ewan ko lang doon sa unahan, sa It's a People Power Monument. Ayan. So, ayan mga kababayan, oh. Kita nyo, hindi po tayo nakakasagabal ng trapiko rito. Walang sagabal. Pero, walang gulo. Walang... Walang gulo, hindi nasisira, hindi nakaka-apekto sa daloy ng trapiko. Maayos ang daloy ng trapiko, pero dinidisperse. Pinalalayas po nila.
Pinalalayas po nila mga kababayan. Pero yung doon sa EDSA People Power Monument, samantala, napaka ano na horon, napaka traffic na horon, hindi ho nila pinalalayas. Ha? Kaya nga bakit doon hindi nila pinaalis? Bakit tayo dito pinaalis nila? Kita nyo na mga animal talaga eh. 'Di ba? Tama ba 'yan? Hindi pwede 'yan. Kaya maninindigan yung mga naririto, mga kababayan, maninindigan na hindi po aalis sa lugar na ito. Itutuloy po itong rally na ito. Lagi na lang ganun eh. Lagi na lang ganun, napapansin na natin yan eh. Kapag ang sigaw eh Marcos resign, dinidisperse po nila mga kababayan. Pero kapag corruption lang, walang Marcos resign, okay lang sa kanila eh. Hindi ho nila dinidisperse. Di ba? Hindi po aalis itong mga ito, makikipagtapatan ika nga, hindi naman lalaban, makikipagtapatan lang sa tigas. No? Siyempre, ito na. Attention mo na sa announcement. Ayan na. Please, body-body tayo, maghanap ng body. Pag i-disperse tayo, hindi tayo mag-resist. Pag aristohin kami. Samahan nyo lang kami. Okay, klaro ha? Klaro. Pag i-disperse tayo, body-body. We will not resist. But we will stand along dito sa kalsada na to at kami ay magpapa-aresto at ipapakulong sapagkat ito ang gobyerno na hindi lamang kontento na pagnakawan ang kanyang mamamayan, kundi aabusuhin at lapastanganin pa niya ang karapatan. Kawawang mga pulis. You should be protecting the people, not the corrupt and addict president. Tarantadong presidente yan. Nakakahiya na ang bansang ito. Ang mga pulis at sundalo doon nagpoprotekta sa gobyerno na pinagarian ng sindikato. Asawa, anak, bayaw, putang ina. Puro kriminal, puro kartel. Kulang na lang tamtax at bako ay sindikato ng pamilya ni Marcos. Ano pang hinahanap nyo? Hindi kami ang inyong kalaban. Hindi kami ang dapat ninyong binabantayan. Hindi kami ang dapat tuliin. Ang dapat tuliin dito, ang kriminal na mandarambong na ginagamit ang opisina ng pagkapresidente. At ang mga pulis, kayo po ay mga profesional. May mga utak kayo. Unlawful order shall not be part of any chain of command order. Mali po yun. Aristuhin nyo dahil nagtitipon ng mga tao dahil walang permit. Ano ba ang ibig sabihin yan? Ang pagpapahayag at pagtitipon ng mapayapa ay isang constitutional right. Ang permit ay kinukuha para sa kalsada, hindi para sa karapatan. Kung hindi ka nang gugulo at ikaw ay mapayapang nagpoprotesta at nagpapahayag at hindi ka armado, you don't need a permit from the senyor. Ang permit ay kinukuha upang iareglo ang traffic, hindi para i-exercise ang karapatan. Tama. Mga kapulisan, mga militar, huwag niyo samahan ng mga nakaw. Dito kayo sa mga tao maawa, sumama kayo. Huwag kayong mag-follow ng unlawful order. Wala naman kaming ginagawa dito. Nagsasalita lang. Hindi kami nagugulo. Pasalamat kami sa inyo. Binabantayan nyo kami. Sinasabihan pa ninyo kami. Kung may mga suspect kayo dyan na magugulo, i-report ninyo sa amin. Yun, di ba yun ang maganda? Bayaan mo lang kami na makapagsalita ng malaya. Hindi kami nagugulo, hindi kami komunista, hindi kami akbayan, hindi kami yung mga NPA. Di ba, hindi kami mga NPA, hindi kami mga komunista. Sila ang dapat yung dakpin, saka yung mandurugas at ating na presidente, sila sana ang dakpin. Hindi kami. Maawa kayo. Doon ka mo sa amin magkampil kayo, mapayapa naman kami. Ha? So, please lang, ibigay ninyo sa amin ang inyong kumpiyansa. Walang manggugulong dito. Okay. Tatay Ben, magsalita mo ng isang political ka. Brother, ka. Vlogger. Hello. Ikaw na, Warren. Warren Buffet. Ikaw na. Pa-Hollywood ha.
Warren Buffet. O, Bira, Warren! So guys, good morning sa ating lahat na narito. Lalong-lalo na sa ating mga kapulisan at sa ating kasundaluhan. Maraming salamat. Good morning po sa inyong lahat, sir, sa inyong ano sa amin dito upang protect sa trapiko. Maraming salamat. So, nandito kami para ipaliwanag sa inyo at ipaliwanag sa mamamayang Pilipino na narito kami upang ipahayag ang aming saloobin. Ipahayag ang aming damdamin at ilabas namin na kami isang mga nagbubuhis sa Pilipinas. Ninanakaw lamang ng isang sindikatong namumuno na walang iba kung hindi si Bobong, adik, drug lord, Marcos! Marcos resign! Ang siyamo, ang cocaine, nasa loob na ng Malacanang, putang ina niya! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Hindi kami mga IPA! Ha? Hindi kami mga IPA! Mamamayang Pilipino kami na namumuhay dito sa bansang Pilipinas. Yung mga sinasabi ni John Vic Rimulya na pag may nagsalitang Marcos resign, ipaparisto niya. Nandito kami! Gago! Nandito kami! Pinayaran ka ng 2.5 billion, animal ka! Animal talaga, no? Isa pa itong putang ina si Brownie! Hayop daw, hayop! Marcos, hayop! Sa kahayop, hayupan! Marcos, hayop! Sa kahayop, hayupan! Para hindi lumitaw! Nandyan na! Yay! Adik Agrarian, Margaran, Sentro! Maraming salamat! Okay. Mapupunta yung lahat dito. At mga kababayan, etik tayo na ang panawagan. Ang Marcos resign. may dumating. Aristuhin, ikulong sa selda 13. Marcos resign. 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 Aristuhin, ikulong sa selda 13. Ang pananagutang kriminal ay nasa kay Marcos. Siya ang presidente, kaya dapat siyang aristuhin, ikulong, at dapat managot. Ang panawagan ng sambayan ng Pilipino, Marcos resign, aristuhin, ikulong sa selda 13. Marcos resign, aristuhin, ikulong sa selda 13. Marcos resign, aristuhin, ikulong sa selda 13. Ayun. O, dito na kayo. Ang sa kabila, Marcos remain yun. Dito kayo sa Marcos resign. Huwag kayo sa Marcos remain. Dito kayo sa Marcos resign. Okay, pakinggan natin ang boses ng ating Undersecretary Tatay Ben Ranque magbibigay ng kanyang advice at mga katugunan sa ating mga kababayan. Mamaya na lang po si Tatay Rani pag may sound system na. Sa araw ng kalayaan na pinakamatyan ni Andres Bonifacio, ito ang tunay na kalayaan. Huwag yung kalayaan dahil binabayaran. Ito tayo sa tunay na kalayaan. Huwag tayo doon sa kalayaan ng mga kurakot. Ikulong, ibalik ang mga kinurakot. Paano ikulong? Ibalik. Na si Marcos, nandyan ba? Ayaw niya yan. Muro-muro nga lang yung ginawa sa Malacanang. Binalik daw yung, ilan yung milyon binalik ni Juan? 110. 110 lang, binalik. Naiwan ng 900 Naiwanan na yung 100. million. Tapos,
Sino magbigay ng ebidensya? Yung taong nagsauli, hindi. Muro-muro lang yun ni Marcos. Para ibig sabihin, nakikiramay siya sa taong bayan. Niluloko tayo. Sabihin na natin, niluloko tayo ni Marcos. Ha? So huwag tayong maniwala. At dahil niloloko tayo, Tatay Ben, ang panawagan ng mamamayan, Marcos, sumuko ka na! Marinig, sabay-sabay. Marcos, sumuko ka na! Mas malakas. Marcos, sumuko ka na! Marcos, sumuko ka na! Yun! Dahil nililito mo lang ang tao. Yung may dalang bandila, naligaw yun. Oo. Pero okay na rin manatili sila dito. Yung mga nananatira, sumisigaw sa tanay, ikulong Kasi ang kurakot. ang panawagan ng taong bayan, malinaw. Marcos resign. Aristuhin. Ikulong sa selda 13. Marcos resign. Aristuhin. Ikulong sa selda 13. Marcos resign. Aristuhin. Ikulong sa selda Ang 13. tamang panawagan. Tinatama lang namin ang panawagan. Kasi mahirap na alukin ang mga tao. Pabalik-balik sa EDSA. Ulit-ulit ang sinasabi na ikulong ang mga kurakot. Pero sinong ikulong? Si Marcos. Sila yon. Ay siya ang mastermind. Kasi yung mga taong nangurakot, tauhan niya at may parte siya sa iba. Correct. Diba? Makakasawa na. Tayo naglaan ng oras, panahon, energy para magsigaw na ikulong ang mga kurakot. Tapos, wala tayong makulong. Dapat kulungin na si Marcos. Dahil 3 taon siyang naglaan na budget para lang nakawin. Di ba yun ang katotohanan? Ang katotohanan doon tayo. Ha? The moral issue is Dito tayo dito, kay Tatay Ben. the moral issue is kurakot. Huwag na kayong pumunta doon sa kabila. Marcos remain yun. Dito Marcos resign. The moral issue is pagnanakaw, which is against the 10 Commandments of God. Kasi ngayon, sino nagnakaw? Di ba si Marcos? Kasi mga tauhan Dito, dito, dito. Dito kayo dahil dito ay may taho. Muro lang yan. Yung mga patutsada niya na kesyo, kasuhan, kesyo. Marcos resign. Aristuhin. Sa selda 13. Sapagkat siya ang mastermind. Yun po ang totoo. Yun ang tama. Kaya po, sa mga naliligaw pa, ang sa dulo po ninyo ay Marcos remain. Dito ay Marcos resign. So saan kayo? Sa Marcos remain o sa Marcos resign? Marcos resign! Marcos resign. Aristuhin. Ikulong sa selda 13. Marcos resign. Aristuhin. Ikulong sa selda 13. Pa-thumbs down ka pa ha? Akala mo ha, magkano bayad sa'yo? Dito, ang panawagan ng mamamayan. Marcos resign. Ay siya ang kriminal na mastermind. Gusto nyo adik ang pagnanakaw. Ayaw nyo na ang mga drug lord ay natutumba. Nakakasawa namang marcha. Dito Tapos, tayo. iiwan pa ang kinulong. Kaya, Naiiwan Tatay Ben, pa ang dapat ikulong. sabayan mo ko ang panawagan. Marcos, sumuko ka na. Sabay-isa pa. Marcos, sumuko ka na. Yun. Now na. Huwag na kayong pumunta sa Marcos remain. Dito kayo sa Marcos resign. Nakakapagod yung maglakad na walang sigaw na Marcos resign. Kasi masakit ang paa eh. Yung mga tagalasal, nandiyon na sa loob ng Robinsons, nag-stand na lang. Kasi sawa na daw sila magsigaw na ikulong ang mga kurakot, tapos si Marcos hindi ikulong. Yan nandiyan lahat mga tagalasal. Tatay Ben, kapag pag-uwi na nila ang panawagan nila. Oo. Kulong mga kurakot. Kulong mga kurakot. Dapat ganito. Kulong si Marcos. 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 May mga paparating na dito, mga kabayan. May mga paparating pa. Marami pang paparating dito ho.
Mamaya mapupuno ito. Yun! Kaya ang tamang panawagan, hindi mga kurakot kulong si na yan. Marcos. Dapat Marcos Kulong si Marcos. Marcos Kulong na yan. Marcos Kulong na yan. Marcos kulong na yan. Ayan. Marcos, ikulong na yan. Isang malayang panawagan. Kasi, yun naman ang dapat sa araw na ito. Ang araw na ito ay Bonifacio Day. Lahat papayagan mag-rally. Dahil Bonifacio Day, kalayaan eh. Di ba? We are peacefully celebrating the kalayaan ng mga Pilipino laban sa mga katsila. Mayabong Maylo. So, bigyan tayo ng kalayaan sumigaw. Yun ang kinamamatay ni Juan. Tatay Ben, kung si Bonifacio ay lumaban para lumaya sa mga kolonyalistang Espanyol ang Pilipinas, ngayon ay lumalaban tayo para lumaya sa kriminal, adik at mandarampong. Tama. Gobyerno. Tama. Siya ang dakpin. Siya ang arestuhin. Kaya ang panawagan, ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. mapayapang lumalaban. Ngayon ay lumalaban. Mapayapang paglalaban. Lumalaban. Kasi hindi tayo nanggugulo. Tayo ay nagsasalita lang. Di ba? Sinasabi natin ang katotohanan dahil ngayon ang araw ng pagsasabi ng katotohanan. Di ba yun ang pinaglaban ng national hero na si Juan Andres Bonifacio? Ang lumaban para sa kalayaan sa bayan. Ininakawan tayo ng mga opisyal ng gobyerno sa pamumuno ng presidente. Palayasin si Marcos. Tama lang. Palayasin yung magnanakaw. Kasi sino palayasin dito? Nakakapagod na magbantay ang mga pulis kaibigan natin. Nagbantay sa atin na mapayapa tayo nagrally. Tapos yung pinanawagan natin, bumaba na dahil magnanakaw, hindi pa bumaba. Pero pinapalayas tayo. Hindi naman siguro tayo papalayasin eh. Ay, pinapalayas Kasi tayo. naintindihan tayo ng ating mga kasi tinawagan siguro sila, palayasin na yan kasi hikay yung Marcos side. Baka hindi na si Marcos na nabuk na sa adik-adik ba? Tay. Nahubog na sa cocaine. Tay. Ayaw na niya makinig. Tay. Baka makulap. Sana makulap na. Pero, pinipicturean na tayo. Okay lang yung picture kasi certificate of appearance yun eh. Ah! Okay lang yun. Certificate of appearance na talagang nagtatrabaho sila. Ayun. Pero, Of appearance para sa presento. hindi ko naniwala doon. Peace and order sila. Ayun, pisin order. Pinipicturean lang sila. Eh, paano pag hinuli tayo? Ay, hindi tayo ulit Ay, nila. hindi tayo ulin. Hindi tayo ulit dahil Ang mabait na pag-picture mabait. sa mga nagsasalita Mabait yun. ay Mabait sila. kung yun, documentation ng mga intent. Normal na lang yun. Pero ang sunod niyan, kaso na inciting to sedition. Ayan. Sige lang. Kasi wala namang sedisyon dito. Injection. Ayun, injection sa Malacanang. Oh, sa Malacanang. Yan, may injection doon. Walang sedisyon dito. Alam nila yan, walang sedisyon. Kasi ang sedisyon is armed struggle yun eh. Ang sedisyon, yung CPP, NPA. Correct. Kasi sila ang armed struggle. Ang niloloko nila ang Nasa Pilipinas. kabilang rally mas sila tayo. Kinukunan nila ng pera ang gobyerno Nandun. para sa kanilang minimiti na pag-agaw sa gobyerno. Actually, Tatay Ben, mga kapatid, ang mga pulis, gusto rin nila niya mag-rally. Kaso lang, nasa serbisyo sila. Ang mga pamilya nila, apektado din yan. Tama. 80% o 90% ng mga pulis, ang pamilya nila nanggaling sa magsasaka, Oo. magbubukid, Totoo. mga manggagawang bukid, mga Totoo. magagawang lungsod. Totoo. Kasi kung sila ay may pera, hindi sila nagpulis. Mga kawawang mahihirap na mamamayan, ang pamilya ng mga pulis. Mga pamilya sila, may pamilya sila. Pamilya nila nanggaling yan sa mahihirap na pamilya. Kaso lang yung pamilya niya, sabi ni Clem, kasa na yung 500 sa kuha ninyo. Oo. Noche Boy na. Ang 500, bumili Oo. ka ng 2 garapon na Wala. taong, Oh. at 2 kondensada, Oo. salad na. Yun ang pamahaw pa nyo ito, panihapon. Tapos ang sukli na 80 pesos, Yun ang bibili mo kawawa ng naman sa fishball. 500. Yon. Ulitin to natin ha. Ang 500 pesos ni Aling Claire Marites Castro, Oh. 2 garapon ng kahong, 2 lata ng kondensada, Oo. 80 pesos na fishball. Yan. Pero pag si Marcos at si Romualdez sa Magnakaw,
ay bilyon-bilyon. Bilyon-bilyon ang budget. Tayo dito ka na, Marcos remain doon. Dito, Marcos resign. Kaya nga dapat malinawagan natin sila. Malinaw yan na isigaw na ninyo na ang magnanakaw at mastermind si Marcos. Dahil kahit maligtarin pa ninyo ang mga nagnakaw, mga tao ni Marcos. Tama! Kaya kantahan mo nga, Tatay Ben. Marcos, Marcos, Magnanakaw, Marcos, Marcos, magnanakaw. Sabay-sabay tayo! Marcos, Marcos, magnanakaw. Magnanakaw si Marcos. One more time! Ready? Go! Marcos, Marcos, magnanakaw. Marcos, Marcos, magnanakaw. Marcos, Marcos, magnanakaw. Magnanakaw si Marcos. Marcos resign! Aristuhin! Ikulong sa selda 13. Marcos resign! Aristuhin! It's just right po ikulong tayo, it's just sa right. selda 13. Nasa it's just right po ito, it's just right. Marcos resign! Aristuhin! Ikulong sa selda 13. Ayun! Pira! Ayun! Pira nanay! Ayan! Ihabaw! Pira na! Ayan! Marcos! Ikulong na yan! Marcos! Ikulong na yan! Marcos! Ikulong na yan! Marcos! Ikulong na yan! Ayun! Marcos! Ayun! Pirada nanay! Yan ang mga pirada ng ordinaryong mamamayan. Dahil dyan, Luis Barats, Luis Barats! Palike sa mga hindi pa po nakalike, magkikisuyo lang po. Palike naman dyan. 1,000 mahigit tayo pero 600 lang yung like natin. Magkikisuyo lang po, palike. Yun, Tatay Ben. So, maya-maya po, may darating pa. Ang ating bilang ngayon ay 1,000 tayo, 4,000 ang pulis. 5,000, kaya 5,000 tayong lahat. Dahil 4,000 ang pulis na audience, 1,000 na nagrarally. Pero ang mga viewers natin umabot na tayo ng 1 million. Ayun. 1 million ang mga viewers. Okay lang yan. Kasi 1,000 tayo. doon sa matcha walang salita. Dito nagsasalita ng katotohanan. So, sabi nung pumunta dito, nagdala ng kwan, maliit lang daw sila sa Maynila. Pero sa mga probinsya, marami sila. Ayun. Yun ang mga salita nila eh. Kasi wala tayong mga trillion piso ninakaw na ipamigay na magpunta Awesome dito. Girls ng Quezon City, mag-ready na po. Kasama din man yung mga pulis tay. Nagrarally din yung mga pulis. Yung mga pulis, nagrarally din yan. Oh. Ready na po. Ang inyong pirada na. Kain ka muna. Ha? Bawal sa'yo. Ready na. Lalapit kayo. Tatay Rani, would you like to advise our crowd? Kahit mga guidance muna. Gusto mo? Maraming salamat po at tumatayo kayo para sa bayan natin. Alam nyo, wala tayong nilalabag na batas. Sa 1987 Constitution, may karapatan po tayo. O, nandyan po yan sa Bill of Rights, yung karapatan ng mga tao na maghayag ng kanilang disgusto, damdamin, sa mga nakaupo sa gobyerno. Ang gobyerno po binubuo ng tao at sila maglilingkod sa tao. Andyan po yan. Matatag yung ating 1987 Constitution. Ito pong Constitution na to, ito po ay ginawa after EDSA 1. Dahil nung EDSA, nung kapanahunan po ng Marcos Sr., tayo po ay nasa batas militar. Kaya nung nakita po ang pagbabago, ito ho ay ginawa yung 1987 Constitution natin. At mas malinaw po doon
na ang AFP, ang mga sundalo, mga pulis, kayo po ay tagapagtanggol ng bayan at ng taong bayan. At alam ko po, kaya kayo naging pulis, nag-subject kayo sa lahat ng kurso at nag-neurotest kayo. Ibig sabihin ng neurotest, nasa tamang pag-iisip po kayo. Hindi So ba sa pagkakataon pong ito, kami po, kapwa Pilipino ninyo, Tatay Rani, tama si Tatay Rani ha. Nag-neuropsychiatric test kayo at nag-drug test. Yun ang mahalaga, Tatay Rani. Tama ba? Tatay Rani? tama po yan. Oo. Bago kayo naging pulis, ay katakot-takot na mga pagsusuri sa ating po na tinatag ng ating konstitusyon. Correct! Kaya po, uulitin ko po, itong panahong ito, mula po sa mga EDSA, ilang EDSA revolution na tayo, pero bakit nandito pa rin tayo? Ano po ba ang pinagmulan ng lahat ng revolusyon? Di po ba katiwalian? Di po ba korupsyon ang laging pinag-uusapan? At ito ho, sa lahat ng korupsyon, ng hanay ng gobyerno, sino ho ba lagi ang sangkot? Di ba yung mga hinalal natin, mga congressman, mga senador, maging local government unit man po yan. So ulitin po natin, kami po ay nandito para ihayag yung aming karapatan na ibinigay noong 1987 Constitution. Hindi ko lang maintindihan kung bakit hanggang ngayon ay mukhang yung dati pang pag-iisip nung matandang Marcos na ito po ay na martial law, ito po ay pinatalsik ng taong bayan. Sana ho ako'y nananawagan na alisin na natin yung partisan natin. Gawin natin ito dahil ito po ay araw ng Bonifacio Day. Dakilang bayani na nakipaglaban sa revolusyon para sa ating bayan. Alam ko, pukunti man lang tayo ngayon nandito, pero may darating pa po tayong mga kasamaan. Pero, kung isusuko natin yung ating mga karapatan, baka po lalo tayong malusubasin. Lalo tayong wawalang hiyain. Tayo naman po ay mananahimik kung sa simpleng panawagan, actually, hindi lang nga simple dahil yung pambansang ate na nagsabi mismo na ang kapatid niya ay lulod sa droga. Tapos na po sana, at kayo po mga kapulisan dito, alam ko po, sumasang-ayon din po kayo sa ipinaglalaban natin. Hindi ko lang po maintindihan bakit hanggang ngayon ayaw pa rin sumunod at magkaroon tayo ng kapayapaan. Simple lang naman eh. Para matapos na itong paghati-hati ng Pilipino, dalawa lang ho kasi, yung kumakampi, nakikinabang. Yung mga ilaapi, binabayaran. Ang hindi nagpapabayad, nagiging kriminal sa paningin nila. Alam ko po, kayong mga kapulisan, pamilya nyo, apektado rin. May mga anak kayo na pinoproteksyonan ninyo laban sa kriminal. Pero, itong labang ito po ay laban ng Pilipino. Alam ko po, alam nyo sa isip at puso ninyo na kung sino ang may dahilan kung bakit nagkakaganito ang bayan natin. Noon, sensitive ang mga kapulisan. Ilang revolusyon na
ang ating pinagdaanan. Pero ito ang may pinakamalaking iskandalo at may pinakamalaking anomalya. Pero dahil nga sa kanya-kanyang adhikain personal, naghahati-hati ang bayan natin. Tandaan niyo Palike po, palike. kung konti man tayo ngayon, Pa-share pero na rin, buong pa-share. puso Salamat po. natin ipagmalaki na tayo ay Pilipino. Agree! Tama! Pilipino na lumalaban, Pilipino na ating binana kay Andres Bonifacio. May dangal at may tapang, may paninindigan at may pagmamahal sa bayan. Marami hong nakikinig, marami pong nagmamadyan, naghihintay kung ano ang mangyayari. Ngayon pa lang po, isang distrito pa lang, hirap na ang bayan dahil ninanakaw ng mga politikong ating pinagkatiwalaan. Agree! At sino po ba ang namamahala sa bansa natin? Tayo po ay democratic country. Demokrasya ang umiiral sa atin. Demokrasya na binigyan ng karapatan, binigyan natin ng karapatan ang mga naglilingkod sa atin ngayon. Yung power nila ay nag-eliminate sa tao. At ang purpose niyan, kaya binigyan natin sila, pinagkatiwalaan natin sila para paglingkuran tayo. Ngayon, tanong ko, naglingkod pa sila sa atin? Sino ba ang umunlad? Ang bayan ba natin ang umunlad? Kayong mga kapulisan, tatanungin ko po kayo, hirap na hirap din po kayong magpatuwisyon sa mga anak nyo. Yun! Inaaway din po kayo ng mga asawa nyo dahil kulang ang perang sweldo ninyo. Kaya po sana hindi masama sumunod sa legal na utos. Pero pag alam naman po ninyo na illegal na yung utos, gamitin niyo naman po sana ang puso at isip ninyo at alalahanin nyo yung pamilya nyo. Yung po ay pakiusap ng isang Pilipino. Pakiusap ng isang tao na naglagay sa inyo. Kung wala po ang nangungurakot, wala po tayo ngayon dito. Simple lang naman eh. Patunayan niya kung malinis siya, magpa-drug test lang siya. Eh, hindi kayang gawin. Ako po, Magpa-drug test ka na! sasabihin ko po ngayon sa inyo sa harapan nyo, pag nagpa-drug test si Bongbong Marcos at nag-negative, titigil na po ako sa rally po ito. Yan! After 1 week, ang kanyang pagnanakaw, sisigilin pa natin. Kasi kung nasa matinong pag-iisip siya, hindi po mangyayari ang kurakot dito, kurakot doon. Tama! Agree! At hindi rin po mapapabayaan ang ating bansa. Ang presidente ang siyang may pinakapangyarihan sa lahat ng pinagkatiwalaan ng tao. At nakalagay din po sa Bill of Rights natin sa ating konstitusyon, pag mayroong aggression, opresyon, pangloloko sa taong bayan o sa gobyerno, karapatan po natin na tayo po ay tumayo, lumabas, magsalita at ihayag ang mga dismaya at anomalya sa ating gobyerno. Nakakalungkot ng tingnan, karamihan po
sa naghahangad na maging maayos ang bayan na to, kami po mga senior citizen. Kaming mga senior citizen ang tumatayo para sa susunod na henerasyon. Saksi po ko sa lahat ng people's power. Pero sa lahat ng nasaksihan ko, ito yung pinakabalasubas. Ito yung malawakang sagwatan ng mga taong gobyerno. Ako ho ay nananawagan sa lahat ng mga nanunood ngayon. Alam ko po, hirap na rin kayo. Alam ko po na nangarap din kayo na umasenso ang buhay at ang pamilya natin. Hindi po sapat na tayo po ay manahimik. Habang kayo, karamihan sa atin ay tahimik, karamihan sa atin nababayaran, at higit sa lahat, ang kumakampi, ang sumisigaw na panagutin ang mga korap, ayaw nila panagutin yung presidente na siya ang may administrative power. Lahat po ng power nasa kanya na. Pag ikaw po ay simpleng head ka ng isang departamento, kapitan ka, mayor ka, pag may katiwalaan sa iyong nasasakupan, command responsibility. Kompleto ka sa budget, kompleto ka sa lahat ng tao, hindi mo pwedeng sabihin wala kang alam. Kayong mga pulis, alam nyo yan. Kayong mga station commander, alam nyo yan. Pag may ginawang anomalya ang mga membro ng nasasakupan ninyo, ang station commander ang unang-unang nare-relieve. Tama po ba mga kapulisan? So bakit ngayon hindi natin panagutin yung pinakamataas na namumuno sa bansa natin? Wala pong iba kung hindi si Bongbong Marcos. Ako po, dating kapitan, naging konsihal, at ang lagi kong hinahawakang komite, Peace and Order. Sa Quezon City po, ako ang chairman ng Peace and Order. Ako po nagre-represent sa ating kapulisan, sa ating mga Bureau of Fire, sa Bureau of Jail, at iba pa pong departamento na Peace and Order. Kaya alam na alam ko po ang sitwasyon po natin ngayon. Ako ay makapulis kahit itanong nyo sa hepe ng Quezon City Police. Pero alam nila, ako ay tumitindig pagka mali at walang pinipili. Ordinaryong tao ka man, may posisyon ka man, may pulis ka man, at sanay na rin po ako dahil nung hindi pa po ang Presidente Duterte, ultimo po, station namin niralihan ko dahil patong sa droga, patong sa krimen, at higit sa lahat, pati mga hold-upper ay kanila ng ginagawang asset. Kita nyo naman ha. Kaya tunala namin, namimigay kami. 67 years old na. Mapalad lang mo Kami namimigay, hindi kami bayaran. Dahil professional na ang anak ko. Anak din po ako na isang mahirap, isang Bisaya. Alam ko ang damdamin na isang mahirap. Naswerte po ako, nabiyayaan ako ng ating Panginoon. Kaya ang sabi ko sa ating Panginoon, Lord, wala akong maisusukli sa iyo kung hindi ang magsilbi ng tama. Wala akong ibang makukontribute sa iyo kung hindi lumaban sa mga hindi tama.
Kaya po, Hello, soundcheck. Ayun, nandito na lang muna ang ating video. Mamaya kukuha tayo ng maghahanap tayo ng mga ng mga pangyayari diyan sa EDSA. EDSA Shrine to. Hindi ko alam yung mga iba kasi hindi pa tayo nakakapanood. At saka may pasok pa tayo. So, nandito na lang at maraming salamat po sa inyong panonood. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, andyan lang po ang subscribe button at paki-click na rin yung notification bell para lagi tayong updated sa ating mga videos. Maraming salamat. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.